Dear Ate Love, sumulat po ako dahil walang mapaglagyan ang pighati na aking nararamdaman ngayon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Yapi. Last week sa lugar na aking pinagtatrabahuan, nagkaroon po ng putukan. Sobrang na-trauma po ako kasama ng aking mga katrabaho. Bale 24 po kami sa office pero pagkatapos ng meeting, nagsiuwian na rin po ang karamihan. Kami naman ng mga friends ko ay nagpaiwan kasi may niluluto kaming maanghang na pagkain sa kusina ng office. In fact, katrabaho ko rin po ang aking kapatid na lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Pedro. Sa gitna po ng pagluluto namin, may narinig kaming sunod-sunod na putok. May naririnig din kaming parang nagbabarena ng dingding. Pero dahil nagkagulo na, minabuti naming mag-online at ibenta na ang mga natitira naming produkto or stocks bago pa kami mapahamak. Nag-live selling po kami habang pinapaalam sa lahat that our office is under attack. Was under attack. Si Pedro naman na kapatid ko, sobrang takot at napaluhod para magdasal sa Panginoon. Pero later on, Ate Love, nalaman namin na Judas belt lang pala ang sumabog. Yung fireworks. Sa Tagalog, yun yata yung sinturon ni Judas. Yung barena naman, baba lang pala ng kasamahan namin nung mauntog siya sa pader. Hindi ko alam kung ano ang ginawa namin to deserve this. Pero ni isa, wala man lang ang nangamusta. Alam kong hindi naman talaga nanganib ang buhay namin sa fireworks. Pero hindi po madali ang mag-live selling habang natatakot kami para sa aming buhay. Kahit after that, nakapag-dinner naman kami at nagtawanan. It's just really sad na wala man lang ni isa among our friends kasama sa trabaho na nakasama namin for 10 to 20 years ang nangamusta. Sana po ay mapayuhan niyo po ako at ang aking kapatid na si Pedro. Magre-resign na lang po ba kami sa trabaho? O ipagpatuloy lang namin ang live selling kahit wala nang gustong bumili ng produkto namin? Maraming salamat po. Masugid na tagapakinig ng inyong programa. Yapi. Ay... At narinig natin ang kwento ni Miss Yapi sa mga listeners and viewers natin ngayon all over the world. Luzon, Visayas, Mindanao, kamustahin naman natin si Yapi. Hindi nga naman madali ang mag-live selling habang pumuputok ang Judas belt. Tapos parang yung mga katrabaho mo, sabi nga ni Yapi 10 to 20 years sila magkasama pero parang wapakels. Ayun, sa mga gustong magbigay ng payo, you may send your messages and comments of pangangamusta. Kamustahin naman natin si Yapi. And for our letter sender, Miss Yapi, maraming salamat at pinagkatiwala mo sa amin ang iyong kwento. Now here's a song for you. Kumusta? By Ray Valera. Kumusta ka na? Nalulungkot ka rin ba? Sana ay kapiling kita.